nanganganib na si Senator Bato de la Rosa, ito nga ay matapos na ipaalam ng palasyo na umamin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na utak at kasama si Bato de la Rosa sa EJK noong kasagsagan ng Duterte administrasyon. Ayon pa sa Pangulo, inutusan na umano nito ang mga otoridad na agad na dakpin at ipatapon sa Netherlands si Senator Bato. Narito panoorin ang video. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapalit? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them?
Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat. Next question mula kay Tina Moralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit, mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, mayroon ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Ma'am, on another topic po, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng Chinese Embassy kamakailan, na nagbibigay ng warning that the escalating political rhetoric against Chinese Ambassador Cheng Kwan and calls to replace him could jeopardize millions of Filipino jobs? Una-una binanggit na po ng Pangulo nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. Ang sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tension sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Sunod na tanong mula kay Chloe Hofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Is the President open to removing VAT exemptions for seniors and private schools as urged by the OECD to strengthen revenues? Has he discussed the recommendation with his economic team? Ngayon, Ms. Chloe, wala pa pong napag-usapan na itanong ko po mismo ang Office of the Executive Secretary at hinahanap ko rin po sa ngayon ang katugunan ng Secretary of Finance. Sa ngayon wala pa po napag-uusapan. Kung meron pong detalye patungkol dito ay ipapaabot agad po namin sa inyo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bukod sa anti-political dynasty bill, may ilang mga mambabatas din ang nagsusulong ng charter change. So ano po ang posisyon ng Pangulo sa charter change at bukas po ba siya sa political amendments o limitado lamang sa economic provisions? Sa ngayon po, hindi po yan napag-uusapan sa anumang pagpupulong. Hindi po nabibigyan ng pansin kung ano man po ang suwestyon patungkol sa charter change sa ngayon. So kung mailalatag po nila
malamang kung ano po ang nilalaman dito, saka pa lamang po ito bibigyan ng pagkonsidera ng Pangulo. Pero sa ngayon, wala po talaga na pag-uusapan tungkol dyan. Ma'am, sakali pong magkaroon ng plebisito, susuportahan po ba ito ng administrasyon? Depende po sa nilalaman ng charter change. Sa ngayon po, muli, wala po na pag-uusapan tungkol dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick lang po. What does the palace think about the proposal of the Department of Education to implement trimester on the next school year? Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd, na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. May panawagan po yung Alliance of Concerned Teachers na sana magkaroon muna ng public consultation. Do you support the idea? Do you support this call? Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out yung ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga kabataan. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, dun sa 400 sa housing po, 423 daw po yung delivered and there's an apparent backlog ng housing projects under 4PH. The revised target kasi is 1.13 million to 3 million housing units by 2028. Attainable pa po ba ito before the term of PBBM ends? Thank you for the phone-in question. Okay, salamat at pinagpupursigihan po ito, nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. Okay. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? Ba't hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The president has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. None as of the moment. Next question from Ace Romero, Philippine Star.
Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin as part of its statement. What do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto na iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Because if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest, let us see kung ano po ang susundin na patakaran. So wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Live. Ay, magandang araw sa inyong lahat ha. Nako, hindi ako nakapag-live kahapon kasi alam nyo, kasama ko ngayon yung aking mga BFF galing sa Dahig. Alam mo, nakakataba ng puso, no? Talaga namang dinalaw ako ng aking mga kaibigan sa Dahig. Iba talaga kapag tunay na mga kaibigan, miski mahal ang pamasahe, miski malayo ang biyahe, punta sila rito para dalawin ako dahil alam nila hindi ako pwede daw mag-isa at malungkot. Kaya lang, syempre, panandalian ng dalaw, sana hindi na sila uuwi ng Dahig. O sana umuwi na ako kasama ng Dahig, pero ganito talaga ang buhay. So ngayon naman, kahapon, binigyan ko sila ng aking 5 cents tour of Vienna. Pinaperpe ko na yan. Ha? So yung mga iba ko pang kaibigan na gustong bumisita sa akin sa Vienna, ayan, may tinanggal na ako isang simbahan. Tinanggal ko na yung Augustinian Church at pinalitan ko ng Jesuit. Hindi sa dahil mas gusto ko mga Jesuits. In fact, ang Jesuit, yan talaga ang kakumpetensya ng UP, no? Ateneo, no? Kaya hindi naman sa ganon. Kundi talaga naman po kung may pagkakataon kayo makita yung Jesuit Church dito sa Vienna, kinakailangan makita nyo. So ang aking ruta ngayon sa Vienna, parang bisita iglesia, no? Una, St. Stephen, tapos yung Jesuit Church, hindi pala, yung St. Peter Church muna, tapos yung Jesuit Church, tapos pupunta na doon sa Hapburg Mansion, tapos papasukin yung National Library na State Room, tapos lalabas kami uli doon sa opera. Nagsimula sa opera, magtatapos sa opera at kakain ng tunay na Vienna sausage. Ang tawag nila, Chris Kringer, yung sausage na merong cheese na napakasarap. Tapos niyan, isasakay ko sila sa tren, pero hindi pa namin nagagawa yan kasi umuwi muna kami sa bahay ko para maghapunan. Pero yung trip, yung second phase na yan, isang ikot ng tram para makita yung buong District 1 na ang buong District 1 ng Vienna ay deklaradong UNESCO Heritage Site. So napakaganda. Doon naman sa tren na yan, titigil-tigil kami, kukuha sila ng picture sa Parliament na napakaganda. Doon sa City Hall nila, na Rathaus at isang teatro na napakaganda rin. No? Kasi ganda rin ng opera kung saan kami nagsalita. So, talagang inisa-isa ang pupuntahan natin para masigurado na you will see the best of Vienna. Well, ang pag-usapan po natin, nakahapon po lumabas itong balita nito na ang ICC ay itinapubliko na meron pang 5 co-perpetrators si Tatay Digong. Kasama na dyan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si General Albayalde, si Secretary Vit Aguirre, at meron pang isang dating chief ng PNP na hindi ko maalala kung sino, pang 5. Pasensya na po kayo, no? Pero at least pag hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, hindi kayo kasama dun sa wanted list ng ICC. Ngayon, nagreklamo ang mga abogado ni Tatay Digong, bakit daw isinapubliko yan? Bakit nga naman isinapubliko yan? No? Nagkaroon kasi ng rule ang ICC na henceforth, lahat ng magkakaroon ng warrant of arrest treated as confidential. So hindi inaanunsyo. Pero ano ang motibo ng ICC at inanunsyo itong 5 co-perpetrators samantalang ang hukuman mismo nagsabi na dapat confidential, no? Hanggang hindi pa naaaresto, hindi nga dapat pangalanan kung sino yung mga may warrant of arrest. Kaya nagrereklamo ang mga abogado ni Tatay Digong dahil alam niyo naman sa 23 ng buwan na ito, magkakaroon ng confirmation of charges.
Yan nga yung proseso kung saan titignan kung merong probable cause para magpatuloy ang kaso sa trial. Diyan nga po yung nagkakaiba ang proseso sa Pilipinas at saka dito sa ICC. Ang proseso sa Pilipinas, walang warrant of arrest hanggang matapos ang preliminary investigation. At sa preliminary investigation, titignan kung merong probable cause. Ano ibig sabihin ng probable cause? Na merong krimen na posibleng nangyari at posibleng nga na yung nasasakdal ang gumawa ng krimen. Yung sa ICC, ang pagkakaiba, napakababaw ng ebidensya kinakailangan para magkaroon ng warrant of arrest. Good grounds lamang. At kaya naman nagkaroon ng pagbabalanse yan dahil napakababaw ng ebidensya na hinihingi para magkaroon ng warrant of arrest, binibigyan ng karapatan na magkaroon ng interim release. So bagamat merong warrant of arrest dahil mababaw lang ebidensya, good grounds, babalansehin naman yan na kinakailangan bigyan ng interim release. Pero alam naman natin na hindi na pagbigyan ng interim release si Tatay Digong ang dahil sabi nila, meron daw posibilidad na tumakas, miski natutumba na sa paglalakad na mag-isa si Tatay Digong, at meron pa raw pagkakataon si Tatay Digong na gumawa pa ng ibang mga krimen, at syempre posible pa rin daw na takutin mga ebidensya at sirain ng mga ebidensya laban sa kanya. Na linabanan naman ng mga abogado ni Tatay Digong, sinasabi na yung kanyang physical and mental condition ay imposible na yung mga sinasabi nila, no? At inatempan nilang umapila doon sa appellate chamber yung desisyon na sa yung kakayahan ni Tatay Digong na harapin itong mga paratang sa kanya, no? Pero dininay po yan ng pre-trial chamber. Ibig sabihin, pinal na. Hindi mabibigyan ng interim release si Tatay Digong at hindi mabibigyan ng panandaliang pagpigil muli ng proseso at tuloy-tuloy na yan na parang trend. Ako naman, dati-dati ko pang sinasabi at alam yan ng pamilya na wala talaga akong inaasahan sa ICC. Kaya nga, early on, yung remedyong naiisip ko, hindi sa ICC. Ang remedyong naisip ko nga, dati pa yan, pero hindi ko na pinipilit dahil sinabi na ng pamilya, hindi nila gagawin yan, ay talagang i-invoke yung obligasyon ng Netherlands bilang siyang may-ari ng kulungan, bilang kung saan ang teritoryo kung saan nakakulong si Tatay Digong, yung kanilang obligasyon na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong sa due process. At dahil nga siya ay kinulong na hindi sang-ayon sa proseso ng ICC, sinasabi natin na siya ay nakidnap. At dahil dyan, may obligasyon talaga ang Netherlands kung sino nagkukulong sa kanya at kung saan siya nakakulong na itaguyod yung kanyang karapatang pantao. Kasi sa mulat-mula, alam ko na walang maasahan sa ICC. Bakit? Kaya naman sinampahan ng kaso si ICC para makumbinse yung mga nagbabantang aalis ng mga bansa, yung buong African Union, na hindi lang mga itim at mga Aprikano ang pinupuruhan nila. Kaya nga, binadali nila yung proseso ni Tatay Digong para sabihin sa mga Aprikano ngayon, ay nako, kita niyo yan, may kinasuhan kami, hindi Aprikano, Asyano, si Tatay Digong. Pero talagang malinaw po wala nang jurisdiction ang ICC sa kay Tatay Digong dahil malinaw. Voluntaryo ang pagiging miyembro ng korte at dahil voluntaryo yan, may karapatan din ng mga bansa na bumitiw. Kaya nga lang po ang requirement, hindi po pwedeng maging epektibo yung pagbibitiw ura-urada, bibigyan ng 1 taon yan para maging epektibo. At doon sa loob ng 1 taon, dyan dapat gumalaw ang hukuman kung gusto nilang gumalaw sa isang nasimulan ng pag-aaral kung magsasapangan ng paglilitis. So dapat yung proseso sa hukuman ay magsimula sa loob lamang ng 1 taon matapos na ma-deposito yung instrument ng pag-withdraw. Pero dito po sa Pilipinas, 2 taon na nagsimula. Kaya nga, nung naunang pagkakataon na itong issue ng jurisdiction ay nadala na sa ICC, 3 West lamang ang nagsabi na merong jurisdiction ng hukuman, 2 West, ito pa yung mga senior judges. So, yung chairman ng appellate committee kasama na po ay nagsabing wala ng jurisdiction dahil nung nagsimula ang korte na bigyan ng abiso ang prosecutor na magsimula ng preliminary investigation, 2 taon na yan. Hindi na miyembro ang Pilipinas nung nagsimula sila ng preliminary investigation at therefore wala ng jurisdiction. Pero dahil 3-2 nga ang butuhan, patuloy pa rin yung kaso. Pero ang sabi talaga ng hukuman, nung unang pagkakataon na yon, yan ay without prejudice doon sa decision on jurisdiction. At ngayon nga, nakabinbin sa appellate tribunal yung issue ng jurisdiction. At ako naman po, parang mas malakas ang pag-asa natin ngayon kasi bagamat nagsumiti na
ng mga posisyon ng parehong partida, ang prosecution at si Tatay Digong, abay humingi pa ng karagdagang observations ang hukuman doon sa issue ng jurisdiction. So talagang pinag-iisipan ngayon ng hukuman. At ang kailangan lang natin na isang wes para 3 wes ngayon na magsabi na walang jurisdiction at 2 wes, biski sabihin nila may jurisdiction, maging minorya. So kinakailangan lang natin mapalitan yung boto ng isang wes para makauwi na si Tatay Digong at mukhang pinag-iisipan ng mas malalim ngayon ng mga wes ng Appellate Tribunal yung issue ng jurisdiction. Ito yung dahilan kung ba't nagrereklamo yung mga abogado ni Tatay Digong para maintindihan natin lahat. Kasi nga naman, kapag ang Appellate Tribunal ay nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC, ibig sabihin niyan, uuwi na si Tatay Digong. At ano pa ang dahilan para i-anunsyo kung sino di umano mga core perpetrator kung madi-dismiss naman talaga ang kaso dahil wala ng jurisdiction ang hukuman. Ibig sabihin niyan, kapag na-dismiss dahil lack of jurisdiction, although ang nagsampa niyan ay si Tatay Digong, lahat ng mga co-perpetrators di umano makikinabang. Kasi either meron o walang jurisdiction ng hukuman at kahit anong pang ebidensya ingawa-ngawa nila dyan dahil wala na nga jurisdiction ng hukuman, wala na kahit sinong po pwedeng mailiti sa ICC. So ang tanong, bakit ang ICC mismo nag-release ng isang confidential information kung sino pa yung 5 co-perpetrators ni Tatay Digong sa panahon na inaantay na lang ang desisyon ng Appellate Tribunal kung meron ang jurisdiction o wala. Para baga pinaghimasukan ng pre-trial chamber yung magiging desisyon ng appellate chamber pagdating sa issue ng jurisdiction. Kasi kapag linabas mo yung mga pangalan ng co-perpetrators, para bagang itutuloy na ang kaso laban sa lahat, samantalang nag-aantay pa ng desisyon dito nga sa issue of jurisdiction. Ibig sabihin, pinangunahan ang appellate chamber. Kaya nagrereklamo ngayon ang kampo ni Tatay Digong, bakit kayo naglabas ng mga pangalan ng 5 co-perpetrators samantalang sa mulat-mula, alam naman namin kung sino yung 5 yan, pero dahil confidential na information na yan, walang linabas. Kaya nga miski nung sinabi ko na meron ng warrant of arrest na natanggap ang Pilipinas para hulihin si Bato de la Rosa, walang konfirmasyon. At pati ang mga abogado ni Tatay Digong, hindi kinonfirm, hindi dininay, pero alam na nila na talagang totoo naman yung sinasabi ko. No? Pero dahil confidential yan, dahil nga ang rule ay confidential ang service of warrant of arrest ng ICC, na nahimik sila. Pero bakit ang hukuman ngayon mismo naglabas? Para bagang sinasabi nila, huwag yun nang antayin ang desisyon ng Appellate Tribunal dahil hindi kayo kakatigan yan. Magdidesisyon yan na walang jurisdiction, na merong jurisdiction. Pero sa tingin ko talaga, ako naman po ay ang unang-unang asyano na naging miyembro ng ICC. Naunahan ko pa lahat ng mga abogado dyan sa ICC na mag-accredit ng ICC. At ako talaga yung nangampanya para sa universal ratification ng ICC sa Asia. No? At ang sinasabi ko sa inyo, hindi talaga intensyon ng mga bansa na kasapi ng ICC na forever, palibasa ikaw ay sumapi sa ICC, forever ka nang dapat sumunod sa mga proseso ng ICC. Hindi po. Kasi wala namang sapilitan na pagiging miyembro dyan. At kinakailangan, respectin din yung pagiging soberanyo ng mga bansa na sakop yung desisyon kung gusto pa nila manatili sa ICC or hindi na. Ngayon nga po Burundi, Pilipinas, Hungary. Yan po yung mga kailan lamang bumitiw na sa jurisdiction ng ICC. At syempre po, controversial yung Hungary kasi Hungary ay member ng European Union. Ang ICC po, ang tawag natin dyan, European Union Court. Bakit? Kasi po, halos lahat ng European countries ay miyembro niyan. At yung mga bansang Amerika, China at Russia ay hindi naman kasapi dyan. Sa Southeast Asia nga, ang tanging kasapi lang dyan ay Cambodia. O wala nang iba. Pati yung mga ating mga best friends sa Indonesia, Thailand, Malaysia, hindi naman naging miyembro ng ICC. So bakit pagpupumilit ngayon ng ICC na magkaroon ng jurisdiction? Ang tanong ko, ang sagot po dyan ay simple. Yung sahod ng mga judges at prosecutors, lahat ng empleyado, dahil kung wala na si Tatay Digong, wala na silang kasong dilitisin, wala na silang silbi. At sa totoo lang, nung huling Assembly of State Party, hindi itong taon na ito, yung taon na kalipas, ayun na nga po, pinag-uusapan na kung ipagpatuloy ba ang buhay ng ICC dahil wala namang kasong nalilitis. Totoo po, marami silang mga warrant of arrest laban kay Putin, laban kay yung presidente ng Israel. Mahuhuli ba nila? Ang tanging nakarating lang sa kanila, si Tatay Digong na kinidnap at dinala nga sa ICC ng mga Marcos na bangag.
So kapag nawala si Tatay Digong, talagang wala nang saysay ang ICC. Mawawalan na sila lahat ng mga hanap buhay dyan sa ICC. Pero sa akin naman, bakit naman natin bibigyan ng mas importansya yung hanap buhay ng mga nagtatrabaho sa ICC at hindi yung karapatang pantao ng mga taong merong mga kaso ngayon na nakabinbin dyan sa ICC. Dahil kung talagang wala nang suporta sa mga galing sa mga bansa ng daigdigang ICC, dapat isarado na yan. At sa tingin ko, yung ginagawa nila na nagpupumilit sila na ituloy ang paglilitis kay Tatay Digong miski wala ng jurisdiction sa Pilipinas, at saka yung ginagawa nila na warrant of arrest kay Netanyahu at saka kay Putin, maski hindi naman naging miyembro yung dalawang bansa na yan ng ICC, yan ay mga dahilan kung bakit wala na talagang iba pang mga estado na magiging miyembro ng ICC. Kasi nga, pati yung mga bansa na nagsabi na kami ay magiging miyembro ng ICC, hindi namin isusurrender ang pagiging soberenya namin. At kasakop na pagiging soberenya, yung kapangyarihan na litisin lahat ng mga krimen na di umano ay nangyari sa kanilang teritoryo. At ang ICC, ang tawag nga po dyan, yan ay a court of last resort. Kasi lahat ng krimen na naganap sa mga teritoryo ng mga bansa, maski sila pa ay miyembro ng ICC, ang dapat maglitis niyan ay ang mga bansa dahil sakop yan ng kanilang soberenya. Meron pong demanda na naisampa laban sa mga Briton. Pero dahil ang Briton nga ay meron namang sariling hukuman na gumagana, hindi naman nagpatuloy ang kaso sa ICC at hinayaan nila ang lokal na hukuman ng Britanya na magdesisyon sa mga kasong yan. Pero pagdating sa Pilipinas, pinipilit nila. Kasi nga, kapit na sila sa patalim. Pag mawala si Tatay Digong, wala na silang kaso, wala na silang saysay, wala na sila pare-pareho mga trabaho. Pero naman, bakit naman binibigyan ng mas malaking importansya ang sweldo ng mga West prosecutors at empleyado at mga gwardiya ng ICC kesa dun sa karapatan ng akusado gaya ni Tatay Digong? So yan po yung kontrobersya. Bakit inanunsyo yung 5 di umano co-perpetrators ni Tatay Digong kasama na si Senator Bongo, Senator De La Rosa, dating Chief Albayalde at Secretary Vit Aguirre? May isa pa na hindi ko maalala kung sino, isang PNP chief din. Samantalang, sikreto yung proseso na yan, hindi dapat inanunsyo at isinapubliko sa panahon na nag-aantay na tayo ng desisyon, pinalang desisyon ng Appellate Chamber kung meron nga ba o walang jurisdiction ng hukuman. Sa tingin ko, dapat lang magreklamo ang kapo ni Tatay Digong dahil ang basa ko, baka ang Appellate Tribunal magdesisyon na wala talagang jurisdiction. Remember, first time na naging issue yan, 3-2. 3 judges with jurisdiction, 2 judges without jurisdiction, pero yung 2 judges mas bihasa sa international law kesa doon sa 3 judges na nagsabi na merong jurisdiction. Alam niyo naman kami mga nagtuturo ng international law, nag-aaral international law, kilala naman namin kung sino mga bihasa eh. Hindi naman lahat ng mga judges sa ICC bihasa sa international law. O requirement kasi, either bihasa ka sa international law o sa criminal law. Eh karamihan dyan sa ICC, criminal law. Eh paano yan? International court siya. So dapat balanse. Dapat hindi lang domestic criminal law kanilang karanasan, dapat naintindihan din nila ang international law dahil gaya nga ng issue ng jurisdiction. O, di ba, Vienna Convention ng Law of Treaties yan, na kapag ikaw ay naging miyembro, meron ka nga obligasyon na tuparin ang iyong obligasyon, pero nakasaad din sa Vienna Convention na po pwede ka rin bumitiw. At hindi naman forever ang iyong obligasyon na makipagtulungan kung ikaw ay bumitiw. Kaya nga, yung Rome Statute mismo ay nagbigay ng deadline, 1 year, at yan po ay na-miss ng prosecutor pagdating sa kaso ni Tatay Digong. Walang malungkot po sa 23, tinuloy din ng confirmation of charges dahil sinabi ng pre-trial chamber hindi na po pwedeng i-apila yung issue kung kaya pa bang tumayo ni Tatay Digong given yung estado ng kanyang kalusugan at pag-iisip para sa confirmation of charges. Minamadali nila para silang tren na ayaw na nilang itigil para ma-fait accompli yung issue ng jurisdiction. Dahil kung mawala nga si Tatay Digong, wala na sila pare-parehong mga hanap buhay. So sana po naintindihan nyo kung bakit nagagalit ang kampo ni Tatay Digong dito sa pag-release ng mga 5 pangalan. At syempre yung miski magkaroon pa ng warrant of arrest laban dito sa 5 ito, mababaw po ang ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest. Good grounds lang. Wala pa yang probable cause. So chances are, walang basihan pa po yan. Kaya nga advice ko sa aking kaibigan, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, pati si Chief Albayalde, at saka si Sec Vit Aguirre, at saka yung isa pa na hindi ko maalala kung sino. Yung isa kasi kaskolan namatay na eh. Huwag kayong mag-alala. Mababaw ang ebidensya nila.
Ano pa bang pruweba na mababawang ebidensya nilang kinakailangan natin? Nag-advertise pa sila para sa karagdagang ebidensya? Kung talagang case closed sila, bakit kinakailangan pa mag-advertise at humingi ng tulong sa publiko, lalong-lalo na sa mga taga-PNP, para tumistigo? Yung advertisement nila para sa karagdagang ebidensya, yan po ay patunay na wala at hindi sapat ang ebidensya. Sapat para sa warrant of arrest dahil mababaw ang hinihinging ebidensya, good grounds labang, pero sa tingin ko, alam nila, hindi pa sapat yan para sa probable cause at malakas pa rin ang pagkakataon at ang tsansa na pagkatapos ng confirmation of charges, kung patas ang pagdinig, dapat sabihin na walang probable cause laban kay Tatay Digong. Pero siyempre, ang lahat nito, ang importante, pagdasal natin na makauwi na si Tatay Digong. Ako po ay patunay sa kapangyarihan ng pagdarasal sa ating Panginoon. Sa mulat-mula po, nung ako'y lumabas ng bansa, hindi ko po alam kung ano mangyari sa akin. Ang daming beses na po na akala ko, ako'y tinatawag na ng Panginoon. Pero ang sinasabi ko, thine will be done. At hindi pa naman ako kinuha ng Panginoon. Hanggang doon sa panahon na ako'y nag-opera ng major surgery na ang dami kong mga complications dahil ako'y diabetic, may coronary heart disease, etc. etc. Ako po, ang sinasabi ko lang talaga, bago ako napatulog ng surgery, at ito rin ang sinabi ko dun sa aking anak-anakan na si Vi na inopera rin kailan lamang, recite Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Surely, goodness and mercy shall follow me for the rest of my life. At yan din po ang aking mensahe kay Tatay Digong. Tatay, hindi kita iniwan gaya na aking pangako. Wala ako sa Netherlands pero hindi ako lumayo sa iyo. At hanggang ngayon, lumalaban ako manatili sa Europe dahil ang pangako ko, hindi kita iiwan, believe it or not, ikakadena ko ang sarili ko dito sa Europe. Hindi ako uuwi na hindi tayo magkasama. Promise yan! And pinagdadasal ka namin. And remember, kahit anong pagsubok mo, Psalm 23, the Lord is our shepherd, we shall not want, surely goodness and mercy shall follow us for the rest of our lives. Laban lang, Tatay Digong. Narito kami. Narito ako, narito ang sambahayan ng Pilipino. Yung 80% ng Pilipinong nagsabing approve sila sa'yo nung ikaw ay umalis ng bansa. Ngayon po siguro, 95% na, ibigay na natin yung 5% sa mga bata. Approve ba kayo? Well, sana naintindihan niyo po ang latest sa controversy. Huwag po kayo mag-alala. Pagdating po ng confirmation of charges, i-cover po namin yan live. At i-annotate ko. Hindi na po ako papasok na ICC kasi hindi ka pwede mag-explain kung anong nangyayari kung isa'y nasa loob. Itong si Makabayan na lang ang papasok sa loob. Pero nasa labas po kami, naka-live po kami. Meron pong isang media na pumayag na i-carry kaming live, provided na pwede rin tayong i-carry live, lalong-lalo na yung annotation na gagawin natin sa Tagalog at sa Ingles. So kita-kita po tayo sa 23, samahan natin si Tatay Digong dahil yan po ang pangako natin, walang iwanan. Ito po ang inyong spokesman galing sa Semmering, Austria. Skiing capital of Austria. Hindi na po ako mag-i-ski dahil sigurado mababalian lang ako ng buto. So ang gagawin ko na lang, kakain habang nag-i-skiing sila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokesman sabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.